ganun eh. They preached wherever they went. No? So, ikaw din siguro eh, no? Pag napunta ka sa eskwelahan, you preach doon. Tataka pa ba tayo ngayon? Ano yung ating ginagawa? Kung tayo nananalig kay Jesus Christ, gagawin natin yung kanyang ginawa. You are the one. Come on, let's declare it tonight. You are the way. Jesus, you're the only. When He gives you the desire, you receive the power to do what pleases Him. When you have set your desires, then comes power. Nais ng Diyos magtitiwala ka at nagawa mo na ang pasya mo na gagawin mo kung ano man ay pagagawa sa iyo ng Lord. Tapos na ang pasya mo. Let's go, let's go. You're taking all my fear. Never put any limit in yourself. You believe in a God who is unlimited. Kung sa Caterpillar game, pwedeng ganon. Sa Vision pa kaya? Diba? Kaluluwa, tao, anak, next generation, bansa ang at stake. You are the one. Come on, Philippines, let's go. You are the Nakikita na po namin. Nakikita ng mata namin na nagbabago ang mga bansa, nagbabago ang mga communities, nagbabago ang mga pamilya namin, nagbabago. I believe in you. I'm holding on, I keep believing. No matter what, I keep on singing.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Muli po, tayo ay dadako sa ating online worship. At bago po yan, inaanyayahan ko po yung bawat isa na kunin po yung kanilang Bible at makibukas po kayo sa akin sa aklat ng mga awit. Sige po, mababasa po natin yung ating text sa Psalm 16 verses 5 hanggang sa mga sumusunod. Babasahin ko po sa English. Sabi po dito, Lord, you alone are my portion and my cup. You make my lot secure. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely, I have a delightful inheritance. I will praise the Lord who counsels me. Even at night, my heart instructs me. I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure. Because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. Verse 11, You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Sige po, balikan ko po yung verse 8. Sabi po dito, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Sige po, inaanyayahan ko yung bawat isa na tumungo, pumikit at tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy po kami nagpapasalamat, O Diyos. Patuloy po kami, Lord God, lumalapit sa iyo ng buong may pagpapakumbaba, Father God. Aming Diyos, nakikita mo po yung sitwasyon po namin. Nakikita mo yung kapaligiran, Panginoon. How chaotic, Lord God, kung gaano po kagulo, kung gaano po, Lord God, nababagabag, Panginoon, yung mga mamayan po, Panginoon, ng bansang ito. But then, Lord God, alam po namin, O Diyos, na ininstill mo nga po, Panginoon, sa puso ng bawat isa, yung kapanatagan, Panginoon, yung pagiging still, Lord God, despite, Lord God, na mga may nangyayari, Panginoon, sa paligid, alam po namin, Father God, na Ikaw po yung kumikilos, Panginoon, upang mabigyan kami, Panginoon, ng kapayapaan. Sa umaga pong ito, Lord God, amin pong dinadalangin, nabigyan mo nga po yung bawat isa ng kapayapaan, ng kapanatagan ng loob, Lord God, ng kalakasan physical upang magpatuloy, Panginoon. Bagamat wala po kami, Lord God, sa physical church, alam po namin, O Diyos, na ang Espiritu, Lord God, na kumikilos po sa kalagitnaan namin ay ang Espiritu mo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Father God, dahil alam po namin, Lord God, na patuloy kang kumikilos, patuloy mo kami, Lord God, pinagpapala, Lord God, sa araw-araw, Father God. And I pray, Lord God, na this morning, Panginoon, patuloy mo din pong gabayan, Lord God, ingatan yung worship team, na madala po nila kami, Panginoon, sa espiritu ng pagsamba. At yung pastor po namin, Lord God, yung iyong lingkod, Panginoon, itago mo siya, Lord God, sa iyong likuran, na ang kanya pong babanggitin, ang kanya pong sasambitin, Panginoon, ng mga salita, ay magamit po namin, Lord God, sa pang-araw-araw po namin mga buhay, Father God. And Lord, I pray, Lord God, that as we have your wisdom, Lord God, na as we learn, Lord God, your lesson, Panginoon, naroroon po, Lord God, yung transformation sa aming buhay, Lord God, yung Christ-likeness, Panginoon, sa aming mga buhay. Ama, maraming salamat po, O Diyos. Patuloy po, Lord God, Ikaw po yung malugod, Ikaw po yung maitaas, Panginoon, sa kalagitnaan po namin sa aming pag-aawitan, maitaas po, Lord God, si Kristo sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po, O Diyos. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, inaanyayahan ko po yung bawat isa na tumayo, pumalakpak, umawit po tayo ng papuri sa ating Panginoon. God bless po sa bawat isa. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Muli po tayo sama-sama lumawit ng mga papuri at pagsamba sa ating Diyos, Panginoon, ang Hari ng lahat. Purihin ka po, Diyos, tuloy po walang higit sa iyo, wala nang pagpatay sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Atin po ibrakpak, atin po mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Our God, firm foundation, our rock, the only solid ground. As nations rise and fall, kingdoms
kingdoms once strong, now shaken. Oh, we trust forever in your name, the name of Jesus. We trust the name of Jesus. You are the only King forever. Mighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Mighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Yeah. You are victorious. Unmatched in all your wisdom, in love and justice you will reign. Every knee will bow. We bring our expectations, our hope is anchored in your name, the name of Jesus. Yes, we trust you, Lord. Whoa, whoa, we trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Oh yeah, you are victorious, Lord. We praise you, oh God, King of kings, our Lord of lords. You deserve all the highest praise. Ganun po, Panginoon, ikaw ang aming hari at manunubos. Ikaw ang aming ama na nagmamahal sa bawat sa amin. Dakila ka, Panginoon. We lift up your holy name. Come on and sing. We lift our banner high. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. You are the only King forever.
sing your praise in the wonder of your grace. When I see the cross, I see freedom. When I see the grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise in the wonder. When I see the cross, when I see the grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. My soul will sing your praise in the wonder of your grace. My soul will sing your praise. Wonderful, how glorious, my Savior's Christ, victorious. My chains undone, my days paid, from death to life, grace to grace. When I see the cross, when I see the cross, I see freedom. When I see the grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. The wonder of your grace. When I see the cross, I see freedom. When I see the grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. The wonder of your grace. My soul will sing your praise. The wonder of your grace. My soul will sing your praise. Sir God, thank you for your grace. Thank you for your great love, O Lord, na nagligtas sa amin, nagpalaya, nagpatawad sa amin. We continue to surrender our lives to you. We continue to worship you, Lord God. Hallelujah. You stood before creation, eternity in your hand. You spoke the earth into motion, my soul understands. You stood before my failure and carried the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand. So what can I say? What can I do that offer this heart, oh God, give it to you? So I walk upon salvation, your spirit alive in me. This life to declare your promise, my soul now to stand.
what can I do? But offer this heart, oh God, give it to you. What can I say? So what can I say? What can I do? But offer this heart, oh God, give it to you. Yeah. We surrender our lives to you, our Savior. Be lifted up, be lifted up. We'll stand for you, Jesus. You are our God. So I'll stand with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours. Let's sing, I'll stand. So I'll stand with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours. So I'll stand with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours. So Lord, I will stand. So I'll stand with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours. Sing, I'll stand. So I'll stand with arms high and heart abandoned. So what can I say? What can I do? But offer this heart, oh God, completely to you. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri mo sa mga. Lift you up. Hallelujah. Magandang araw sa ating lahat, araw din ng linggo, araw ng ating pagsamba sa Panginoon. Isang napakahalagang activity na dapat nating unahin sa ating buhay.
ang lumapit sa Diyos at sambahin siya. Sabi ng Scripture, sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Isang napakagandang pagkakataon ang ibinibigay sa atin ng Diyos na sa pamagitan ng pananalig kay Jesucristo, maaari tayong lumapit sa Diyos at sumamba sa Kanyang dakilang pangalan. Itong araw ng pagsamba, ito rin yung araw ng pagpapala ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya. Sa araw na ito, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, nais kong makibukas kayo sa akin aklat ng Revelation chapter 2, verse 10. Kukunin ko lamang yung last part ng talata. Ang sabi, "Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown." Doon sa Tagalog, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Tayo manalangin saglit. O Diyos at aming Amang nasa langit, aming inilalapit ang aming pong pagsamba sa araw na ito. Pagkalooban kami ng puso na magkakaroon ng kagalakan sa Diyos at puso na makikinig sa itinuturo ng iyong salita at isang pagpapasya na kung anuman yung aming maririnig na iyo pong ipagagawa sa amin, kami susunod. Pagpalaan niyo nga po ang bawat isang makikinig, itatag na sa pamagitan ng pananalig kay Jesucristo. May lakas kayong ipinagkakalob sa amin upang magawa namin yung anumang ituturo niyo sa amin. Pagpalaan niyo nga po kami sa aming pakikinig ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic ay Your faithfulness counts. Your faithfulness counts. Ngayon, nasa panahon tayo na may kahirapan ng buhay dahil sa ating pandemic na nararanasan sa ating daigdig. Mahirap ang buhay, pati kabuhayan, at sumasagi sa ating isip yung napakaraming paano. Paano kung ganito ang mangyari? Paano kung ganyan ang dumating? Paano kung magkaroon ng ganito at gano'ng mga bagay na darating sa ating buhay? Ngayon, ang sabi, can we become faithful during these times? Pwede ba tayong manatiling tapat, kangino, sa Diyos, sa Lord? At marahil ito rin panahon ito ay gagamitin ng Diyos upang masubok yung ating pananampalataya. At kapag pinag-usapan ng salitang pananampalataya, tatagal ba yung ating faith? Ngayon, alam natin yung pananampalataya ay idinadaan ng Diyos sa pagsubok upang malaman kung ito'y tunay o ito'y hindi tunay. Ngayon, binanggit na sabi sa ating talata, be faithful unto death. Hanggang saan daw ang pagiging tapat? Ang sabi, unto death. Ngayon, yung salitang faithful, ang pinaka-root word dito ay yung salitang faith. Ang may faith ay magiging faithful. Kung gaano kalaki yung faith, yun din ang magiging sukat ng kanyang faithfulness. Kung ito ay may lalim, may tibay, may tatag, ititatagal sa iba't ibang sitwasyon na darating sa kanyang buhay. At kapag talagang puno tayo ng pananampalataya, makakarating tayo sa dulo ng ating buhay at mananatili tayo sa tapat na pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, binanggit natin ang pinaka-root word ng salitang faithful ay faith. Ngayon, maganda ang ating tingnan. Ano ba yung salitang faith? Ang sabi sa Hebrews 11:1, "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." Ang sabi, ang pananampalataya ay katiyakan doon sa mga pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon in what we hope for and assurance. Meron tayong katiyakan na bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, naniniwala tayo, bagamat di natin nakikita yung sinasabing pangako ng Diyos ay naharap, wala pang palatandaan, pero naniniwala tayo at tayo merong katiyakan. Yun ang binabanggit ng pananampalataya. May confidence. Kapag ka merong doubt, hindi na to faith. Pagka ito magulo, hindi na rin ito faith.
Ang sabi, now faith is confidence. May confidence ba tayo sa ating pananampalataya kay Jesus Christ? May confidence ba tayo sa Panginoon? At binanggit dun sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Ang sabi, kapag raw walang pananampalataya, imposible raw na tanggapin tayo ng Diyos. Imposible na mabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. Without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, ito yung tinutukoy, pananampalataya. Ngayon, ang object ng ating faith ay Diyos. Una, ang Diyos. May buhay na Diyos na binabanggit doon. May buhay na Diyos na lumalang sa ating mga tao. At ang ating pinagtitiwalaan, itong Diyos na ito na isinugo ang kanyang anak na si Jesucristo. Para ano? Upang isakripisyo ang kanyang buhay. Isakripisyo yung kanyang physical life. Hinayaan ito ng Ama na siya'y magdaan doon sa torture, doon sa pagpapahirap ng mga tao at mapako doon sa krus upang sa pamagitan ng kanyang dugo, matubos tayo sa lahat ng ating kasalanan at mailigtas tayo doon sa pagiging makasalanan. At binanggit doon sa scripture, bakit niya ito ginawa? God is faithful, ang sabi ng scripture. Ang sabi, God is faithful. So, yung pangalawang bagay na object ng ating faith ay yung salita ng Diyos. Binabanggit, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ano yung pagtitiwalaan natin? Salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Hindi natin paggagamitin batayan sa ating pagtitiwala sa Diyos yung mga pangyayari na dumarating sa ating buhay. Maging ito mabuti o masama, maging maganda o pangit. O naman yung mga pangyayari, hindi yun ang batayan ng faith. Ang batayan ng ating faith ay salita ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, doon tayo. Pirmis tayo roon. Ngayon, doon sa salita ng Diyos ay binabanggit, iniibig tayo ng Diyos. Bakit tapat ang Diyos sa atin? Bakit tapat ang Diyos sa atin? Anong pinanggagalingang ugat ng katapatan ng Diyos sa atin? Yung pag-ibig ng Diyos. Ang sabi, meron siyang eternal love. At itong eternal love ay faithful hanggang wakas. Bakit? Ang pinakaugat ng faithfulness ng Diyos ay love. At anong klaseng love? Eternal, walang tigil. Walang simula hanggang wala rin dulo. Ibig sabihin ay yung ban talagang basta't iniibig tayo ng Panginoon. Ang sabi, eternal love. At ito yung pinagdagalingan ng faithfulness. So, itinatatag natin sa ating pananampalataya, mahal ako ng Diyos. Ginigipit tayo ang ating ipapahayag, mahal ako ng Diyos. Nahirapan tayo sa buhay, ang ating tatatag, mahal ako ng Diyos. Bakit? We believe. Eternal ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala itong tigil. Wala itong katapusan. Ito'y nagtutuloy. Hindi ito nagbabago. Nananatili ito. Binabasa natin yung sinasabi ng salita ng Diyos sa ating puso. Mahal ako ng Diyos. Laging ito yung ating ipinapahayag. Yung pangatlong object ng ating faith ay yung nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Meron nang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Doon natin itatatag yung ating pagiging faithful. Nung ating marinig ang mabuting balita tungkol kay Jesus Christ. Nanalig tayo na si Jesus yung Panginoon, ang tagapagligtas, at tinanggap natin siyang Lord and Savior. And then, naniniwala tayo. Meron tayong katiyakan, ipinatawad na ang lahat ng ating kasalanan. Tayo binigyan ng Diyos ng bagong pagkatao at tayo sinangkapan ng Diyos ng bagong buhay. At bagong buhay na ang tinutukoy dito, itong buhay na ito, eternal. At anong klaseng buhay? Katulad ng buhay ng Diyos. At ulitin ko yung word na yon. Yung buhay na ito, katulad ng buhay ng Diyos. Walang hanggang buhay. Nagpapatuloy na buhay. Masarap na klase ng buhay. Abundant na buhay.
lahat ng kailangan naroroon sa buhay na yon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ngayon, naniniwala tayo roon. Ano pa yung nagawa na ng Diyos sa atin? Yung nung mamatay si Jesucristo doon sa krus at nabuhay na maguli, alam na natin ngayon, mabubuhay tayong maguli. Kahit na tayo mamatay, mabubuhay tayong maguli. At yun ang ating tinatatag sa atin, nakatiyakan sa ating puso. Paulit-ulit natin ipinapahayag na sa panahon na meron threat ang ating buhay, ating ipinapahayag, mabubuhay uli ako kung ako man ay mamatay. Ito yung ating katiyakan. So kapag ka itinatag na natin sa ating buhay, magagawa na natin natugunin ang pag-ibig ng Diyos. Ano yung ating itutugon sa Diyos? Pag-ibig sa Diyos. Walang hanggang pag-ibig na inilagay ng Diyos sa ating puso. Yun din ang ating gagamitin sa Diyos. At kung paano ang Diyos ay faithful, magiging faithful din tayo. Kaya nga binanggit ito sa aklat ng 1 Corinthians 1:9. Ang sabi ron, God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. So binanggit na yung lumalang sa atin na Diyos. Ang sabi rito, na tumawag sa atin upang makipag-isa kay Jesus Christ ay tapat na Diyos. So, paano lalalang ng bagong tao ang Diyos sa atin? Paano siya lalalang ng bagong tao? Isang taong faithful, hindi unfaithful na tao ang kanyang lalalangin. So, nilalang niya tayo kay Jesus Christ na faithful, ang sabi. At ano yung magiging batayan at magiging faithful tayo sa Diyos? Ang faithfulness, ito yung magiging sukatan ng pag-ibig natin sa Diyos. Gaano kalaki ang pag-ibig natin sa Diyos? Ang magiging katapat niyan ngayon, faithfulness. Magiging faithful tayo sa Panginoon. Hanggang saan? Kung walang hanggan yung pag-ibig natin sa Diyos, hanggang sa tayo umalis sa daigdig nito, mamahalin natin ang Diyos. Kaya nga, ang binabanggit dito na ang sabi, dahil sa tayo umiibig sa Diyos, ipinagkaloob sa atin ng Holy Spirit. At ano yung gagawin ng Holy Spirit sa atin? Sabi sa Galatians 5:22, isinabad doon sa fruit of the Spirit, sa bundle ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit, isinamad doon sa love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, yung faithfulness. So, bunga ng Espiritu Santo ang faithfulness. At kung iti bunga ng Holy Spirit, iti biyaya sa atin ng Diyos. Yung pagiging tapat natin sa Diyos ay biyaya ito ng Diyos. Iti work of grace pa rin ng Panginoon sa atin. Kaya ako itinatatag, paano natin gagawin ang salitang faithfulness? Ano yung magiging tingin natin sa ating pagiging tapat sa Panginoon? Ang ating sasabihin, biyaya ito sa akin ng Diyos. Hindi ito galing sa ating kakayanan. Hindi ito galing sa ating kalikasan. Hindi ito mula sa ating sarili. Kaya sa naging tapat ay mapalad yung taong yan. Sapagkat meron siyang ganong uri ng pagkatao. Ngayon, ulitin ko, sa bawat isang nananalig sa Panginoon, ang faithfulness ay kasama sa biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin na nananalig sa Kanya. So, bawat isa sa atin merong common thing. Kapag tayo merong faith, magiging faithful tayo. At yung faithfulness na ito, itibiyaya sa atin ng Panginoon. Kaya nga, faithfulness natin sa Panginoon, ang itatanong ko ngayon, hanggang saan tayo magiging faithful sa Panginoon? Hanggang kailan? Hanggang kailan natin ito gagawin? Ngayon, pag-aaralan natin yung binanggit ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ipinadalang mensahe doon sa church ng Esmirna, sapagkat binanggit na itong talata natin doon nang galing. Ang sabi kasi ng Panginoon ay, sabi, be faithful unto death. At pagkatapos binigyan niya ito ng pangako. Ano pangako? Ang sabi, and I will give you the crown of life. Yung life na tinutukoy dito ay yung eternal life. Ito yung resurrection life. At alam na natin na ito yung napakahalagang bahagi ng ating buhay, yung resurrection. Ngayon, pag-uusapan natin ngayon yung iglesia ng Esmirna. Paano sila nanalig sa Panginoong Hesukristo?
Ngayon, sa Book of Revelation, ipinahayag doon na si Jesus Christ yung simula at ang wakas. Siya rin ang namamahala sa lahat ng churches. At meron doon 7 iglesia na kanyang pinadala ng message. At doon makikita natin, doon sa bawat sulat ay naroon sino yung nagpadala, ano yung kanyang taglay na katangian, ano yung kanyang commendation doon sa bawat church, at ano rin yung correction na ibibigay doon, and then yung bang motivation o kaya yung gantimpala. At karaniwan binabanggit na ang magtatagumpay ay meron siyang ipagkakaloob na yung gantimpala. Ngayon, dito sa church na Smyrna, meron tayong mapapansin. Isa itong church na walang ginawang pagtutuwid ang Lord. Ang kanya lamang ibinigay sa church na ito ay comfort, encouragement na magpatuloy doon sa kanilang dinadaanan ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Ngayon, basahin ko itong kabuuan na ito ng sulat dito sa iglesia sa Smyrna. Babasahin ko pahayag 2:8 to 11. Basahin ko ito sa Tagalog. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Smyrna. Ito yung pinapasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang mga kapigatian na diraranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na Hudyo, ngunit ang totoo, sila mga kampo ni Satanas. Sa verse 10, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka, ibabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan. At gagantipalaan kita ng korona ng buhay. Sa verse 11, ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Ngayon, pagka atin tinignan nyo yun, isa itong church, buong church, binubuo ng mga believer, nagkakaisa, nagkakasundo sa pananampalataya, merong paninindigan. Makikita natin na walang binanggit na sino man sa iglesia na merong kapintasan o kaya yung merong pagtutuwid na gagawin ang Panginoon. Nabuo itong iglesyang ito sa isang pananampalataya sa pagtitiwala sa Panginoon. Ngayon, paano ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili? Ang sabi, ito ang pinasasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Ngayon, merong kaibahan ang pagpapakilala ng Panginoon. Ang sabi niya, I am the Alpha and the Omega. I am the beginning. Ang sabi, and the last. Ang sabi. So, ipinakikilala niya kung sino siya. Siya yung deity. Isa siyang Diyos. Isa siya sa nagpasimula. Bago ang creation, naroroon na siya. Binabanggit, I am the first and the last. Binabanggit na yung sino siya talaga rito. Isa siyang Diyos na nalalaman ang lahat ng bagay, makapangyarihan sa lahat. So, itinatatag niya kung sino siya. Ang sabi, I am the first and the last. Yung pangalawa, who died and came to life again. Paano niya na ngayon i-relate ang kanyang sarili dito sa iglesyang ito? Binabanggit doon ang sabi, si namatay. Pero titingnan natin, paano siya namatay? Alam natin, siya namatay para magbayad ng kasalanan ng tao. Ngayon, ano yung nangyari niya sa kanya? Siya nabuhay sa daigdig nito na tiniis niya ang lahat ng hirap na ginagawa ng mga tao sa daigdig nito laban sa kanya. Yung mga pang-iinsulto sa kanya, yung pag-walang bahala sa kanya, yung mga salitang masasakit laban sa kanya, naranasan niya ang lahat ng iyon. Pero nanatili siyang tapat sa misyon na binigay sa kanya ng Ama. And then nung si hinuli, si nilitis na walang katarungan, napakahirap na ikaw ay hindi nakakuha ng katarungan sa daigdig na ito.
May mga taong nasasaktan dahil sa hindi siya nakatanggap ng katarungan sa kanyang buhay. Napagkamalan siya at wala man lamang pumanig sa kanya upang ituwid yung mga kamali ang ginagawa laban sa kanya. At iti masakit na bagay, naranasan ito ni Jesucristo. Si nilitis na walang katarungan and then si pinatawan ng hatol na kamatayan. Pero bago itatag yung hatol na kamatayan sa kanya, si tinorture, si pinahirapan, si pinagtawanan. Alam na natin yung mga bagay na yun na nangyari sa kanya. Siya talagang nagdaan sa napakahirap na uri ng pagpapahirap ng tao. At siya ipinako sa krus at siya namatay. Binabanggit na natili siyang tapat sa pagiging saksi na siya yung anak ng Diyos. Ang sabi nga doon sa Revelation 1:5, siya yung faithful witness. Ano yung kanyang sinaksihan sa harapan ni Pilato? Na siya yung Kristo. Siya yung anak ng Diyos. So hindi niya itinatwa yung kanyang totoong kalalagayan at yung kanyang layuning mailigtas tayo sa daigdig na ito. Hindi niya itinatwa kung sino siya. Bakit? Ang dahilan ay ninanais niyang itatag yung layunin at kalooban ng Diyos para sa ating mga tao. Itinatag niya na siya maging Panginoon at tagapagligtas. So, siya naging tapat na saksi hanggang mamatay. Hindi niya yung bang nilihisan ng kamatayan, kundi hinarap niya yung kamatayan squarely. At siya nanatili doon sa pagiging tapat na anak ng Diyos. Kanino siya tapat? Sa Diyos. Kanino siya tapat? Sa ating mga tao. Anong klaseng mga tao? Taong makasalanan. So, pinagtapatan niya tayo. Kaya nga, makikita natin yung salitang sinamatay. Pero meron siyang pagtatagumpay. Pinagtagumpayan niya yung kamatayan. At ano ang dahilan? At ano yung sinabi ng Scripture? Siya nabuhay na maguli. So, ito yung naging kapalaran niya na bagamat siya namatay, siya nabuhay na maguli. At ito yung kanyang patotoo. Ngayon, pagkatapos sa verse 9, kanyang itinatag ngayon kung ano karanasan ng mga nananalig sa Panginoon sa iglesia ng Smyrna. Ang sabi, I know your afflictions and your poverty. Ang sabi niya, nalalaman ko ang mga kapigatian na dinaranas mo. So, nakita lang natin na kung ano man yung pinagdadaanan ng mga nananalig sa Panginoon sa lugar na iyon, sa church ng Smyrna, alam ito ng Panginoon. Sa atin din panahon, alam ng Panginoon kung ano nangyari sa ating buhay. Na sa panahon ito ng pandemic, yung iba marahil ay nagigipit. Yung iba marahil ay hindi malaman kung saan kukunin yung susunod na pagkain. Yung iba na nag-aalala tungkol doon sa ano mangyari sa kanyang trabaho. Iniisip natin, ano magiging takbo ng buhay dito sa daigdig na ito. Yung iba naman ay nag-aalala na baka yung babalikan niyang trabaho, magsara. At napakaraming bagay na inaalaala natin mangyari sa daigdig na ito. At yung ating pananampalataya, meron pang asar na binabanggit na pinatitigil na tayo. Kaya lamang napipigati tayo, nalulungkot tayo sa mga bagay na nagaganap sa ating sarili. Pero ang sabi, nalalaman ko ang paghihirap mo. Binabanggit dito, yung kapigatian mo, nalalaman ko. So, alam ng Panginoon yung ating pinagdadaanan sa ating buhay. Ngayon, itong iglesia na Smyrna, nagkataon na itong siyudad ng Smyrna, ito'y isang, yung bang merong itinatag na emperor's worship. Doon ang isang pinakasentro ng kulto na sinasamba yung emperor. And then, marami rin doon yung mga Hudyo na naroon meron silang synagogue. Ngayon, pinipersecute sila doon sa lugar na yon. Sila pinahirapan. Iba itinatakwil, yung iba itinataboy. Yung iba naman ay yung bang pinagwiwika na masakit. So, ang sabi ng Panginoon, nalalaman ko yung kapigatian mong dinadaanan sa iyong pananampalataya. Ngayon, binabanggit doon na ang sabi, nalalaman ko yung kapigatian dinaranas mo. So, hindi inakikaila sa Panginoon yung pinagdadaanan ng kanilang buhay. Yung pangalawa na makikita natin, alam ko rin naghihirap ka. Ang sabi roon, I know your poverty.
kasama dun sa persecution, kasama dun sa pagtatatwa sa kanilang mga tao. Marahil sila yung bang inalis sa trabaho, marahil yung iba ay itinakwil at hindi makapagbukas ng negosyo. At yung iba, kung ano-ano yung nangyari. At marahil yung ibang na-persecute ay inagawan ng kanilang mga pag-aari. Marahil pinalaya sila dun sa kanilang tinitirhan. Napakabigat ang kanilang pinagdadaanan at yung binabanggit dito ang poverty, walang itinira sa kanila. Marahil kapag inisip, walang itinira, ano yung natira sa kanila? Binabanggit na para bang ang kanilang karanasan dito ay, I know your poverty, bakit sila nagkaroon ng poverty? Sa ating panahon, ang maaring maubos yung ating arian pagka tayo nasunugan. Kaya lamang kung sarili natin ng lupa, meron pang natira. Meron pang natira. At kung tayo meron trabaho, meron pang natira. Kaya lamang sa kanila, yung salitang poverty, na wala na sila ng ari-arian, wala na rin silang makitang kaparaanan para sila magpatuloy sa buhay. Ang sabi, talagang totoong pagkahirap-hirap ng kanilang pamumuhay sa panahon ngayon. Hirap na hirap sila. Pero ang sabi ng Panginoon, I know your poverty. Kaya lamang merong ibinigay na comment sa kanila ang Panginoon, pang-aliw. Yet you are rich, pero mayaman ka. Ano yung yaman nila? Spiritual. Ano yung yaman nila? Meron pa rin silang pananampalataya. At yung pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, malaki ang iyong pananampalataya. May tibay ang iyong pananampalataya. At remember, na sa Kingdom of God, ang currency, pananampalataya. Sa Kingdom of God, ang yaman ng bawat naroon, pananampalataya, sapagkat sa pamagitan ng pananampalataya, doon dumadaloy yung yaman ng Diyos. Kaya kapag mayaman ka sa pananampalataya, mayaman ka doon sa mga pagpapala ng Diyos. Mayaman ka tungkol sa pagtugon ng Panginoon. Wala ka nang kakailanganin pa. Bakit? May pananampalataya ka. Para bang kapag ikay meron pananampalataya doon sa Kingdom of God, lahat ng bagay, posible na ngayon. So, nakita lang natin ang sabi rito, mayaman ka. So, dito din sa ating pananampalataya, ang totoong yaman natin, hindi pera. Hindi dami ng ari-arian. Ang atin talagang yaman na mananatili, yung ating pananampalataya sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkakaroon tayo ng yaman ng Diyos. Yamang espiritual. So, yung binabanggit na itong iglesyang ito, ang sabi niya, nalalaman ko kapigatian mo, nalalaman kong pinaghihirap ng mga tao sa paligid mo, yung inyong pamumuhay, at marami kang pangangailangan, sasabihin ng Panginoon doon sa mga temporal na mga bagay, pero mayaman ka. Kaya lamang sasabihin naman natin, kung malaki ang pananampalataya, bakit hindi nila alisin yung kapigatian? Bakit hindi sila tumawag sa Panginoon at magkaroon sila ng mga pangangailangan sa buhay? Baralyo ng ating ikakatwiran. Pero remember, ang sabi rito, nalalaman ito ng Panginoon. Pinangungunahan sila ng Panginoon doon sa kanilang dinadaanan. Ang sabi, alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Ngayon, so, paano tutugunin ng Panginoon ito? Ngayon, another na binanggit pa para makita natin na sila'y totoong nagtitiwala sa Panginoon, sa binanggit doon sa verse 9 pa rin. Nalalaman ko rin ang paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na Hudyo, ngunit ang totoo, sila'y mga kampo ni Satanas. Yung Jewish community roon. Ito yung mga taong katulad ng mga Hudyo na ang paniniwala si Kristo ay isang fake na Kristo. At kanilang pinag-uusig yung mga taong nananalig sa Panginoon. Kanilang binabanggit na huwad na Kristo yung pinaniniwalaan nila. At hindi lamang yun, kanilang yung bang tinututulan ng pangangaral ng gospel. Tinututulan ng mga Hudyong ito. At kaya ito tinutukoy na hindi totoo itong mga Hudyo sapagkat binanggit ng Scripture, ang totoong Hudyo, yung naniniwala sa Diyos, yung naniniwala kay Kristo. Ito yung totoong Hudyo. Ngayon, kaya binanggit dito, itong mga Hudyong ito hindi tunay na Hudyo, ngunit ang totoo sila yung mga kampo ni Satanas. So itong mga paninirang puri, yung mga pagpapahirap, yung mga ginagawa laban sa kanila, galing ito sa kingdom of darkness. Kaya lang, ang sabi, nalalaman ito ng Panginoon.
kaya lamang attitude natin sa modernong panahon. Ating rebuke itong demonic powers na ito. Ito nagpapahirap na ito. Ating rebuke itong mga namimigati sa atin. Yung nagsasalita laban sa atin. Yung espiritong gumagawa laban sa atin. Gustong-gusto natin makaalis kagad doon sa kahirapan, pero binabanggit dito na alam ito ng Panginoon, pero binanggit, ipinahintulot ito ng Panginoon para linisin ang kanilang pananampalataya. Ang sabi nga, yung ating pananampalataya tulad sa lantay na ginto. Paano raw malilinis ito? Idinadaan sa apoy. Pagka raw idinaan sa apoy ang ginto, lalo itong kumikina. So, ninanais ng Panginoon maging makinang na makinang yung pananampalataya ng mga taga-Esmirna. Bakit? Nagtitiwala ang Panginoon sa mga taga-Esmirna sa kanilang pananampalataya. Kaya binanggit doon sa verse 10, tingnan yung mabuti pa rin ang binabanggit doon sa talata. Sa verse 10, huwag kang matakot sa mga pag-usig na malapit mo ng danasin. Sa halip na mabawasan yung kanilang kapigatian, sa halip na mayalis yung kanilang paghihirap, sa halip na mayalis yung mga pag-iinsulto o kaya yung pagtutol sa kanilang itinuturo o kaya yung paglaban ng mga Hudyo, ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Meron pang kasunod. Ang sabi lang ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ang sabi niya ng Panginoon, makinig ka, ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. So, inalaw ng Panginoon yung mga lahat ng pangyaring yon at tinatawag niyang ito'y pagsubok, testing of faith. So, sa atin din panahon, yung mga dinadaanan natin ng mga pangyayari sa buhay, kung ito man ay kapigatian, marahil iba naman ang pinanggagalingan ng ating kapigatian, maaaring iti kabiguan sa buhay. Marahil iti hinanakit doon sa mga taong ating inaasahan. Bakit tayo napipigati? Meron tayong ninanais na mapangyari pero kabaligtaran ang nagaganap. Bakit tayo napipigati? Sapagkat nagsasalita sila laban sa atin. Tinututulan yung ating pananampalataya. Naglilingkod tayo sa Panginoon ng tapat, meron nagsasalita laban sa atin. At kung minsan, meron tayong mga kasama sa church na akala natin ay totoong believer pero hindi pala ganoon katapat. At ay iniiwanan at tayo nasasaktan. Napipigati tayo sa napakaraming kaparaanan. Pero hindi lamang yun. Yung iba naman, ang pinagdadaanan sa panahon ito, maaring paghihirap ng buhay. Ibig dahil sa hindi makapagtrabaho, kapos na sa kanilang pamumuhay. Hindi nila alam kung kailan nila mabibili o kaya paano tutugunan yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa araw-araw. At sila yung bang nakakadama ng pagkaaba sa sarili, ng pagkaawa sa sarili. At sila nagsasabi, tumatawag naman ako sa Panginoon, nananalangin naman ako. At yung ako'y, meron naman akong pananampalataya, iniiyakan ko to sa Panginoon. Pero hanggang kailan ito matatapos? At binabanggit na sinasabi natin, may pagtitiwala naman tayo sa Panginoon. Nais natin makawala kaagad. Nais natin makaalis kaagad doon sa ating dinadaanan. Pero dito sa iglesia na Esmirna, inyong mapapansin, meron pang kasunod. Hindi pa tapos. Hindi ba sila nananalangin na alisin yung lahat ng bagay na yon? Pagka ating pinansin, hindi yun ang attitude ng early Christian. Hindi yun ang kanilang attitude. Yung mga modernong believer, ang ninanais nila, makawala kagad doon sa kapigatian. Makawala kagad doon sa yung bang paghihirap, doon sa mga insulto. Makaalis kagad doon sa mga iba't ibang mga mabigat na mga pangyayaring iyon. Pero sa early believer, hindi ganon ang kanilang attitude. Pagka atin pinansin doon sa aklat ng Gawa, 4:23 hanggang 31, inuusig ang mga believer. Ano yung kanilang attitude? Malalaman natin yung attitude nila sa laman ng kanilang prayer sa Panginoon. Binabanggit doon na nagtipon sila at ipinahayag ng mga apostol na yung mga pagbabanta laban sa kanila, pagbabanta sa kanilang buhay, at kung ano-ano pa yung mga
sinabi ng mga authority laban sa kanila at sa kanilang pagtitipon, nagkasundo silang lahat manalangin. Nagkaisa sila sa panalangin. Ano laman ng kanilang prayer? Doon sa aklat ng Gawa 4:27 hanggang doon sa 31, basahin ko yung laman ng kanilang prayer. Malalaman natin dito attitude ng kanilang faith at bakit sila nanatiling faithful. Ulitin ko uli, yung attitude sa faith ay ito rin yung magiging dahilan para tayo manatiling faithful hanggang wakas. Pansinin niyo ang sabi, nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Nagkatipon sila kaya't naisakatuparan ang dapat mangyari. Ayon sa itinakda ninyo noong panguna at ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral na buong tapang ang iyong salita. Tingnan niyo mabuti ang sinasabi. Pinagbabantaan nila kami. Ano yung kanilang isinunod na hiniling? Alisin mo ito. Baguhin mo ang kanilang isip. Kilusin mo sila, Panginoon. Na maniwala rin sila sa inyo, Panginoon. Gumawa kayo ng himala, Panginoon, upang itong pagbabantang iti mabago. Yung bang kanilang kahilingan? Hindi yon ang kanilang binanggit. Salip ang kanilang binanggit ay tulungan ninyo ang inyong mga alipin na may pangaral ng buong tapang ang iyong salita. So, hindi sila titigil doon sa kanilang mission. Hindi sila titigil doon sa kanilang tinanggap na ipinagagawa ng Panginoon. Go and preach the gospel. Make disciples. Teach them to obey all things that I have commanded you. Hindi sila tumitigil doon. Na ang kanila lamang hinihingi ay tapang. Na kahit na meron pagbabanta, kahit na meron talagang mga magpapahirap sa kanila, ang kanilang hinihingi, tapang. Tapang. Na may pangaral ang salita ng Panginoon. And then, iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus, makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Hindi inalis yung pagbabanta. Hindi inalis ang persecution. Hindi inalis yung kahirapan. Hindi inalis yung pang-iinsulto ng mga Hudyo doon sa kanilang dinadalang mabuting balita. Hindi inalis. Ano ibinigay ng Diyos? Tapang. Tapang na harapin yung sitwasyon. Laban doon sa mga iba't ibang pangyayaring dinadaanan nila sa kanilang buhay at nanatili sila doon sa kanilang layunin, magdala ng salita ng Panginoon. Ngayon, balikan ko itong binanggit doon sa aklat ng Revelation 2:10. Yung binanggit dito ng Panginoon sa 2:10. Huwag kang matakot sa pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Inalaw ng Diyos ang mga pangyayaring iyon. Kapigatian, kahirapan, paninirang puri laban sa kanila. Pagsubok. Meron ka bang pinagdadaanan din pagsubok sa buhay? Yung pagpapahirap, yung mga maling sinasabi laban sa atin, o ano man yung mga bagay na nagpapalungkot sa atin, paano mo ito tinitingnan? Pagsubok. Ano yung sinusubok? Yung ating faithfulness. Yung ating faithfulness. Sinusubok. Talaga ba tayong faithful? Kaya sabi rito, bilang pagsubok, ang sabi ng Panginoon, magtiis kayo sa loob ng 10 araw, may hangganan. Ang sabi rito, 10 araw, marahil hindi ito yung tinutukoy na literal na 10 araw. Marahil isang maiksing panahon lamang. At ang sabi, magtiis ka. Magtiis kayo. So sa atin din yun nang sasabihin ng Panginoon na meron ba tayong pinagdadaanan? Magtiis tayo. Marahil isang araw yan. Marahil isang linggo yan. Marahil isang buwan yan. Paano kung tumagal ng 1 taon, 2 taon? Tutuloy pa ba tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon? Ang sasabihin lang ng Panginoon, magtiis ka. Meron ako narinig na isang babae na ang kanyang
na pangasawa, isang lasenggo. At nung sila nagsasama, nakilala niya si Jesus Christ. At siya pinahirapan nung kanyang asawa. Lasenggo, binubugbog siya, pinagwiwikaan siya ng kung ano-ano masakit. Pero patuloy niyang pinaglingkuran ang kanyang asawa na mayroong kaamuan, ipinagpipray niya ito. Every time na siya, yung bang nagpipray, ipinagpipray niya na bago malamang magwakas ang buhay ng kanyang asawa, makakilala ito sa Panginoon. Tinis niya yung ginagawang masakit ng kanyang asawa sa kanyang buhay. Na hindi siya kumikibo, sa halip ang kanyang isinusukli, pagmamalasakit pa rin, pagtutuwid pa rin, at paglilingkod pa rin sa asawa. At binanggit doon sa kasaysayan, after 20 years, one time umuwi ang kanyang asawa, maayos, hindi lasing, matino, at in-embrace siya. At binanggit, humingi ito ng tawad sa kanya. At siya nagtataka, bakit? Ang sabi niya, sa araw nito, dumalo ako sa isang gawain, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Tinanggap ko na si Jesucristo na Lord and Savior ng aking buhay. At siya nakakilala na sa Panginoon at siya humingi ng tawad sa kanyang asawa at nagsimula yung isang panibagong uri ng buhay at natapos yung pagtitiis ng hirap ng babae. Kaya lamang gano'ng katagal ang kanyang pagtitiis ng hirap para makakilala lamang ang kanyang asawa sa Panginoon? 20 years. Kaya lamang nagtagumpay ba siya? Nagtagumpay siya. Pero ang kanyang iniisip noon ay mananatili siyang tapat sa pananampalataya sa Panginoon, mananatili siyang tapat na magmamalasakit sa kanyang asawa. At napakita niya sa Panginoon yung kanyang katapatan at siya ginamtimpalaan ng Panginoon. Ani ginamtimpala sa kanya ng Panginoon, sa kanyang katapatan, yung kanyang asawa, makakilala sa Panginoon at nagbago ang kanilang pagsasama. Ngayon, ito yung binabanggit ng Panginoon, magtiis kayo sa loob ng 10 araw. And then, binanggit, manatili kang tapat hanggang kamatayan. So, itinatatag na ron, hanggang kailan daw mananatiling tapat. Hanggang tayo merong buhay, physical, hanggang kamatayan. At ang ipangako ng Panginoon, gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ano yung talagang pangako ng Diyos? Binabanggit, korona ng buhay. Pagka ikay namatay, mabubuhay ka uli. Panginoon, napakahirap ng aking pinagdaanan, pero sasabihin ng Panginoon, be faithful. Hanggang kailan? Hanggat meron kang buhay, be faithful. At ano yung pangako ng Panginoon? Gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Yung buhay na galing sa Diyos. Ito yung eternal life. And then doon sa verse 11, binanggit, ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Nagsasalita raw ang Holy Spirit. At ang sabi sa mga iglesia. So yung Espiritu Santo ay nagsasalita sa bawat iglesia at kasama ang TGCCM. Nagsasalita ang Holy Spirit sa atin. At ano yung kanyang ipinapahayag, ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Ngayon ulitin ko uli, sa 7 iglesia, ang meron lamang pangako, yung mga overcomer, yung mga victorious, yung mga nagtatagumpay sa pananampalataya. At ang sabi rito, ang magtatagumpay. Walang binitawang pangako ang Diyos doon sa hindi nagtatagumpay. Ang may pangako lamang ang Diyos doon sa nagtatagumpay sa pananampalataya. At ang sabi, hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Alam na natin itong second death na ito. Na ang sabi, pagka nagtagumpay ka, hindi ka na makakaranas ng second death. Ano yung tinutukoy dito? Yung second death ay yung eternal separation from God. At ito rin yung binabanggit doon sa aklat ng Revelation chapter 2, verses 14 to 15. Ang sabi, yung second death, ang sabi, then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. So itong dagat-dagatang apoy at asupre, ito yung impyernong tinutukoy, ito rin yung second death. At binabanggit, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So, makikita lang natin doon, yung magtatagumpay,
hindi na niya mararanasan ng second death. Ngayon makikita natin ang kahalagan, ipinanganak tayong mag-uli. Meron tayong second birth. Pagka tayo nagkaroon ng second birth, hindi na tayo makakaranas ng second death. Pero yung sa lahat ng mga tao na hindi siya ipinanganak na mag-uli, minsan lamang siyang ipinanganak, mamamatay siya physically, and then meron pa siyang darating na second death. Pero sa ating mga nananalig sa Panginoon na ipinanganak na maguli, dalawang kapanganakan. Ipinanganak tayo sa laman, and then ipinanganak tayo sa Espiritu Santo. And then, bagamat tayo mamatay physically, hindi tayo mamamatay spiritually, hindi natin mararanasan ang second death. Ngayon, sa pagkakataong ito, yung makikita lang natin yung kahalagahan na manatili tayong tapat sa Panginoon kahit ano yung maganap na pangyari sa ating buhay. Sa ating pagwawakas, sa ating conclusion, makikita natin nalulugod ang Diyos na idaan sa pagsubok yung ating pananampalataya para lalo itong kuminang. At ninanais ng Panginoon na sa ating pagpapatuloy, may tatatag natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Ngayon, in our conclusion, our salvation is by grace through faith. Ngayon, ulitin ko, yung salvation natin is by grace through faith. Ang sabi nga ng Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith. Yung bahagi natin, faith. Yung bahagi ng Diyos, biyaya. Paano magtatagpo yung biyaya? Ano kakatagpuin ng Diyos sa kanyang biyaya? Yung ating pananampalataya at darating yung ating salvation. At ito hindi galing sa atin. Yung pangalawang bagay, our faithfulness is also work of grace. At kung ito'y biyaya ng Diyos, itong pananatiling tapat ang ating palakihin, palaguin, ating pananampalataya. Ating patibayin yung ating faith. Paano titibay yung ating faith? Faith nang gagaling sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Ano yung tinutukoy na pakikinig sa salita ng Panginoon? Yung rima sa ating buhay. Paano ka magkakaroon ng rima? Tutuloy mo yung devotion. Tutuloy natin yung ating prayer. Nanaisin natin gawing priority yung worship. Nanaisin natin yung pagsasanay na ginagawa ng Panginoon sa atin. Bakit? Ninanais natin itatag yung ating faith. At ano yung dahilan? Sapagkat sa pamagitan din ng pananampalataya, doon kumikilos ang Holy Spirit. Pagka tayo full of faith, magiging full of the Holy Spirit. At pagka nakita lang natin, pagka tayo full of the Holy Spirit, ano man yung mangyari sa ating buhay sa daigdig nito, lagi nating itinatatag yung attitude na mananatili tayong tapat sa Panginoon. Ngayon, even doon sa early believers, ano yung attitude nila doon sa mga persecutions, sa mga pagpapahirap? Sa Aklat ng Gawa, 5:40, 5:40-42, nice kong tingnan natin, ano yung attitude ng early Christian para makita natin yung attitude ng mga believers sa Smyrna. Ang sabi doon, sa Acts 5:40, they called the apostles in and had them flogged. Ang sabi roon, pinatawag nila yung mga apostol. At anong ginawa? Pinahagupit, pinahirapan, tinorture. At pagkatapos ang sabi, then they ordered them not to speak in the name of Jesus, at sila pinagbantaan. At saka sila, ang sabi, let them go. The apostles left the Sanhedrin. Ano yung attitude? Rejoicing. Dahil sa sila ay nahagupit. Hindi yun. Hindi yung hagupit. Masakit yun. Pero meron silang attitude. Bakit sila nagre-rejoice? Rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Mapapansin natin na ang sabi ron, nagre-rejoice sila sapagkat binanggit nila, binigyan kami ng pagkakataon ng Diyos na magdanas ng hirap, ng kapigatian, alang-alang sa pangalan ni Jesucristo. So sa kanila, even death, masarap sa kanila.
Even yung pagpapahirap, okay lamang yan. At sila nagre-rejoice sa attitude nila na ibinigay sa akin ng Diyos ito upang may pakilala ko na talagang si Jesus ang mahalaga sa aking buhay. And then, binanggit na kasunod, rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. And then, ano yung kanilang ginawa? Pinagbabantaan silang tumigil. Ano naman ang kanilang itinugon? Day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Ngayon, bakit sila nanatiling faithful? Because they believe. Nagtitiwala pa rin sila sa Panginoon. Nananatili silang nagtitiwala sa Panginoon. Na bagamat sila isa lang sa iba't ibang pagsubok, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Hindi nagbabago na sila anak ng Diyos. Hindi rin magbabago yung kanilang destiny. At pagka binanggit, paano kung kayo mapatay? Ano yung karaniwan nilang sasabihin? Mabubuhay uli kami. Paano kung kayo mamatay sa gutom? Mabubuhay uli kami. Paano kung sa pagpapahirap na ito ay magkasakit ka at kayo mamatay? Mabubuhay uli ako. Paano kung ang dami mong pain na naranasan sa salita ng mga tao ang ating may papahayag lamang kung ano man ang mangyari sa aking buhay nito? Mabubuhay uli ako. Talaga namang mamamatay ang tao. Physically. Talaga namang mamamatay ang tao. Kaya lamang ang sabi rito, be faithful unto death. Pagka ating pinansin, doon sa talatang yon, ang binibilang ng Lord, faithful. No? Ang binibilang ng Diyos, mga taong faithful. And then, doon natin makikita na yung ating faithfulness, it counts. No, talagang may halaga yung ating pagiging tapat. Bakit? Ulitin ko yung statement. Ang binibilang ng Panginoon sa kanyang kaharian, faithful na tao. At paano malalaman iti faithful? Pagka idinaan na sa iba't ibang pangyayari, nananatili pa rin may pananampalataya. Sa pagkakataong ito, mananalangin tayo ng isang pagpapasya. Hanggang saan yung ating faithfulness? Hanggang saan yung ating faithfulness? Ngayon, pagtiwala natin, yung Panginoon kahit anong mangyari, mananatili siya sa atin. Ngayon, ulitin ko, ipasya na natin, magiging tapat tayo sa Panginoon kahit ano yung dumaan sa ating buhay. Maging pagpapala o kaya tinitingnan natin, paano kung wala yung pagpapala? Sa may pagkain, sa walang pagkain. Sa panahon na merong pagsubok, manatili tayong tapat. Ano man ang mangyari, mawalan ka ng trabaho, manatiling tapat sa Panginoon. Kung minsan dumadaan sa pagkakataon na nagutom, manatili sa pananampalataya. May nangiinsulto pa sa iyo, manatili kang tapat sa pananampalataya. Naghihirap ka ba sa ministry? Meron ka bang pinag-iwanan ka ba? Manatili kang tapat sa Panginoon. Kaya lamang sa pagkakataong ito, mananalangin tayo ng isang pagpapasya. Ano ipapasya natin? Ating ipapahayag, mananatili tayo sa tapat na pananampalataya. Sa pagkakataong ito, mananalangin tayo sa Panginoon. Ulitin ko yung faithfulness. Ito'y biyaya rin ng Diyos. Kilos din ito ng Diyos. Ano yung ating bahagi? Pagtitiwala sa Panginoon. Ano ipapahayag natin? Ipapahayag natin, nais natin manatiling tapat sa Panginoon hanggang wakas ng ating buhay. Hindi tayo titikip kahit ano yung pagdaanan natin sa ating buhay. Sa pagkakataong ito, ilagay na natin na totoong napakalaki ang halaga ng spiritual life natin. At kung kakailanganin, ibayad natin yung ating physical life. Ano man yung makukuha ng ating physical life kapag ka ito na yung isinalang, ating pa rin pagtatapatan yung Panginoon. Pagtapatan natin ang Panginoon. Tayo magyuko ng ating ulong. Ating sabihin sa Panginoon yung pagnanais natin na magtatapat tayo hanggang wakas. Nabigo ka ba? Nasaktan ka ba? Meron ka bang pinagdadaanan sa buhay? Ano yung sasabihin mo sa Panginoon? Lord,
alam ko po, mahal ninyo ko. Alam ko po na saglit lamang ako sa daigdig nito. Alam ko rin po na kailangan kong manatiling nagtitiwala sa inyo kahit ano mangyari sa aking buhay. Tayo magyuko ng ulo at tayo manalangin. Begin. Panginoon, nilalapit po namin yung bawat isa na sa ngayon ay nananalangin at ipinapahayag na sa kabila ng iba't ibang pinagdadaanan niya, kanyang itatatag ang pagtitiwala sa Panginoon. Mananatili siya sa tapat na pananampalataya. Mananatili siya sa tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kanyang ipagpapatuloy ang kanyang devotion, ang kanyang prayer, ang kanyang worship. Magiging maapoy siya doon sa kanyang ministry. Kanyang ipagpapatuloy yung lahat ng mga binitawan niyang pangako na susunod sa inyo, Panginoon, at gagawin ang anumang ipagagawa niyo sa kanyang buhay. Pagpalain mo nga sila, Panginoon. Nilalapit ko, O Diyos, ang banal na Espiritu ay sumakanila. At ang biyaya ninyo, ipagkaloob niyo po sa kanila at maging matagumpay sila sa lahat ng laban ng kanilang pananampalataya. Inilalapit din po namin yung mga kapatiran na nagdadaan doon sa iba't ibang mga pagsubok sa ngayon. Bigyan mo sila ng kaaliwan. Bigyan niyo sila, O Diyos, ng katatagan sa loob. Bigyan niyo sila ng liwanag sa kanilang isipan. Makapagsalita kayo sa kanilang puso. At nasa gayon, mapanatili sila sa tapat na pananampalataya. Yung mga may sakit po, Panginoon, inyo pong hipuin niyo yun. Hiniling ko po na sa pamagitan ng pananalig kay Jesucristo, ang kagalingan ng Panginoon ay dumaloy sa kanilang katawan. Sa pagkakataong ito, in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon naman sa unang pagkakataon na kasama natin dito sa online worship, narinig natin na ang Panginoong Jesucristo ay naparito upang iligtas tayo. Isinakripisyo siya ng kanyang Ama na mamatay sa krus upang yung kanyang kamatayan ay maging daan para mailigtas tayo sa ating kasalanan. Manalig ka lang sa Panginoon. Magtiwala ka lang kay Jesucristo. Ipatatawad niya lahat ng ating kasalanan. At pagkatapos, pagkakalooban niya tayo ng bagong buhay at magkakaroon tayo ng katiyakan doon sa eternal life. Ano lamang gagawin? Yung una, repentance. Magsisi tayo, magbalik loob tayo sa Panginoon. Pangalawa, kilalanin na natin na si Jesus ang Panginoon, ang tagapagligtas na masusunod sa ating buhay. Pangatlo, tayo ay mananalangin at hilingin natin ang yung pagliligtas ng Panginoon at pagkilala na siya maging Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Pangapat, pagtitiwala na yung ating mga kahilingan ay tinugon ng Panginoon. Sumunod ka sa prayer. Panginoon, sumunod ka sa prayer. Panginoon, sa pagkakataong ito, nagsisisi na po ako sa lahat kong kasalanan. Kinikilala ko na po na si Jesus ang Panginoon, ang tagapagligtas. Tinatanggap ko na siya sa aking puso. Maging Panginoon siya ng aking buhay. Aking pong ipinapahayag na mula ngayon, kayo na po masusunod sa lahat ng araw na aking buhay. Panginoon, salamat po sa pagpapatawad ninyo sa lahat kong kasalanan. Salamat din po sapagkat ginawa niyo na akong anak ng Diyos at sa araw na ito, tinanggap ko rin yung kaloob na buhay na walang hanggan. At kung ako man ay aalis sa daigdig na ito, ako'y pupunta ng langit. Salamat sa inyo, Panginoon, sa iyong pagliligtas sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos natin tanggapin si Jesucristo na Lord and Savior ng ating buhay, napakahalaga na una, ating sabihin kaagad sa ating kapwa na tinanggap na natin si Kristo na Lord and Savior ng ating buhay. Pangalawa,
maganda rin na tayo magbasa ng Bible. Paturo tayo sa mga nakikilala natin ng mga tao na nananalig sa Panginoon. At paturo tayo kung paano magbabasa ng Bible. Pangatlo, manalangin na tayo sa pangalan ni Jesucristo. And then, manatili tayo sa pagsama dito sa online worship sa panahon ito ng pandemic. And then, kung meron nag-aaral ng salita ng Panginoon, sumama tayo. Lalago tayo sa ating pananampalataya. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon sa araw na ito. Purihin ang Panginoon. Fear is gone, I live in freedom. All the old is passed away. In your grace is where I'm living. I am found in a brand new day. All my dreams I place before you. All my hopes are in your hands. I give my all in sweet surrender. Commit my life into your plans. I'm gonna celebrate all you have done for me. I'm gonna bring you praise all my life unashamedly. I'm in love with Jesus. I'm in love with Jesus. Nothing's gonna hold me back. I'm living free. The fear is gone, I live in freedom. All the old has passed away. In your grace is where I'm living. I am found in a brand new day. All my dreams I place before you. All my hopes are in your hands. I give my all in sweet surrender. Commit my life into your plans. I'm in love with Jesus. I'm in love with Jesus. Nothing's gonna hold me back. I'm living free. I'm in love with Jesus. I'm in love with Jesus. Nothing's gonna hold me back. I'm living free. My heart is brand new, my soul is renewed. Now I have found you, I'll never let you go. My heart is brand new, my soul is renewed. Now I have found you, I'll never let you go. My heart is brand new, my soul is renewed. Now I have found you, I'll never let you go. My heart is brand new, my soul is renewed. Now I have found you, I'll never let you go. My heart is brand new, my soul is renewed. Now I have found you, I'll never let you go. My heart is brand new, my soul is renewed. Now I have found you, I'll never let you go. I'm gonna celebrate all you have done for me. I'm in love with Jesus. I'm in love with Jesus. Nothing's gonna hold me back. I'm living free. I'm in love with Jesus. I'm in love with Jesus. Nothing's gonna hold me back. I'm living free.
Amen.